Hi guys! Andito na naman tayo sa airport kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa VVOC. Malapit na bang mag-expire ang inyong visa? Pues, kailangan na ninyo magkaroon ng VVOC para kayo ay legal na manatili sa Greece o di kaya para magbakasyon sa Pilipinas. We are in the middle of September at marami na tayong mga kabayan na medyo worried kasi magsasarado na yung hotel nila mid of October, so October 15. Yung iba naman ay medyo mas matagal pa, magsasarado yung hotel nila end of October. So ito yung madalas nilang tanong, meron na silang VVOC, pwede ba silang makapunta sa ibang Schengen country? Or pwede ba silang umuwi ng Pilipinas at makakabalik ba sila gamit yung VVOC? So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. First and foremost, ano ba yung VVOC? Ang ibig pong sabihin ng VVOC ay certificate. Certificate lang po ang ibig sabihin yan in Greek. Pag mag-a-apply ka ng resident permit, right after mag-fill up ka ng application at mag-submit ng documents, bibigyan ka ng immigration officer ng certificate, which is proof na ongoing na yung application mo. So, hindi po siya special paper. It's just a normal A4 paper printed out by the government na parang resibo lang po. Confirmation na meron ka na ngang application. So, lahat po ng merong pending application ay merong VVOC. Kung wala po kayong VVOC, ang ibig po sabihin is wala kayong resident permit application. So, yan po ha. Kung walang VVOC, walang permit application. Ang VVOC o VVOC in Graphis ay Certificate of Registration lamang. Hindi po ito ibig sabihin na approve na ang residence permit application nyo. Ang main purpose ng VVOC ay ang pagbibigay sa iyo ng karapatan na manatili sa Greece. Importante po ito sa mga nag-expire na ang visa. Kapag nag-apply kayo ng residence permit habang valid pa ang inyong visa, ay mabibigyan kayo ng VVOC. Pero kung expired na ang inyong visa, ay hindi na kayo makaka-apply ng residence permit. Kaya nararapat lamang na mag-apply ng residence permit habang maaga pa lang. Ang VVOC ay temporary document lamang. Kahit nakasulat dito na valid ito for 12 months, hindi ibig sabihin na hindi ito mag-e-expire. Kapag ang inyong residence permit application ay rejected, hindi na valid ang VVOC. Ang VVOC ay valid lamang sa Greece at sa Pilipinas. Pag kayo ay may VVOC at umuwi kayo ng Pilipinas, hindi nyo na kailangan mag-apply ng visa. It is a sufficient document para makabalik kayo sa Greece. Since it is only a temporary residence permit for Greece, hindi kayo allowed na pumunta sa ibang Schengen countries gamit ang VVOC. Kailangang mag-antay kayo na ma-approve ang inyong application at makakuha ng residence ID card para makapag-travel sa ibang Schengen countries. Another tip naman kung sinabi ng agent na meron na kayong application is for you to double check it online. On my tutorial, ipinakita ko po kung paano nyo po ma-verify na meron talaga kayong resident permit application. Pakita ko sa inyo yung conversation ko sa kaibigan ko na Filipina na umuwi sa Greece para magbakasyon nung summer. Pakwento naman kung anong nangyari sa airport nung umuwi ka. Wala, normal lang. Basta ipapakita mo lang yung application sa Pinas. Tinignan ko, dinala ko pa rin yung resident permit ko. Yung expired. Okay. Expired na. Tapos saka yung application paper. Yung pidarit ko lang sa white paper. Okay. Yung application, yung VVOC, di ba, na binibigay yan after ka nag-apply. Exactly at the day na nag-apply ka ng permit. Correct. Okay. Di ba naka-Greek yan? Oo, Greek.
So, nung nandun ka sa immigration sa Pilipinas, hindi ba sila nagtaka? Kasi hindi na sila hindi sila nagtaka. Kahit walang English translation, okay. Anyway, parang tinitingnan nila sa system. Siguro may system din sila doon na tinitingnan na kung may application na renewal. Okay. Kasi akala ko kailangan pa ipa-translate. Hindi na kailangan. Kasi nagtanong din ako sa embassy. Kumusta naman yung permit mo? Di ba? Kailan ka nag-apply? Kailan raw lalabas? Kailan lalabas? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko, magdadalawang taon na ngayon eh. 2 years na? Magto 2 years na. Talaga. Wala namang question. Hindi naman. Basta tingnan lang yung renewal paper tapos tinanong. Bakit siguro alam din nila. Pero marami na rin Pilipina na So sabi niya sa akin, madali lang. Walang naging problema. Walang tanong-tanong yung immigration. Tumawag siya muna sa Philippine Embassy natin at nagtanong siya kung ano ba talagang process, kung pwede ba siyang umuwi ng Pilipinas at ano pa bang kailangang documents. Sinabihan siya ng Philippine Embassy natin na walang problema. Hindi niya na kailangan pang magdala ng ibang documents. Hindi na nga kailangang i-translate into English kasi yung VVOC is naka-Greek po iyon. So, hindi niya na po kailangang ipa-translate. Nagpunta siya sa Manila International Airport. Pagdaan niya sa Philippine Immigration, ipinakita niya lang sa immigration officer natin ang passport niya at saka yung VVOC. Fortunately, yung kaibigan ko po ay meron ng resident permit before. So, hindi po siya baguhan. Pinakita niya lang rin sa immigration officer natin yung expired na resident permit niya. Wala nang tinanong iba yung immigration natin kasi hindi na naman issue sa kanya kasi meron na siyang travel record. At saka kasi meron siyang old resident permit, kahit pa expired iyon, is nagpakita naman siya ng VVOC na nakasulat doon na ongoing pa nga yung renewal niya. So kahit pa wala kayong old resident ID, wag po kayong mag-worry kasi enough proof na po iyon sa immigration natin na nakapunta na kayo sa Greece at ongoing na yung resident permit application nyo. Stricto lang naman kasi yung immigration officer natin sa mga first timer. Since meron na kayong old visa, enough na po yung VVOC as a proof na meron nga kayong ongoing residence permit application. Madalas naman na tinatanong sa akin ng mga kabayan natin is kung enough na ba yung VVOC para magpunta sa ibang Schengen countries. For example, Italy at Spain. Kasi marami tayong mga kabayan gustong magpunta doon sa mga lugar na yon. Unfortunately, hindi po enough yung VVOC. Kasi yung VVOC is hindi po siya resident permit. Pero kung valid po yung visa ninyo, pwede pa po kayong magpunta sa ibang bansa. Yes po, yung visa nyo po. Ang visa po natin na inisyu ng Philippine Embassy nung nandun pa tayo sa Pilipinas ay pwede pong gamitin para pumunta sa ibang Schengen countries as long as valid pa po ito. So make sure po na kung meron pa kayong 1 buwan, 2 buwan, maximum 3 months ay pwede po kayong magpunta sa ibang Schengen countries. Yes po, 90 days allowed po tayong magpunta sa ibang Schengen countries. Let's say meron na lang 1 month sa visa nila, pwede pa raw ba silang magpunta sa ibang Schengen countries? Oo naman, kasi ang 1 buwan is enough para magbakasyon sa ibang countries. Normally nga, 1 week is enough na para magpunta sa ibang bansa, di ba? Aside from a valid VVOC, kailangan nyo pong i-prove na babalik talaga kayo sa Greece or uuwi kayo ng Pilipinas. Yes po, vacation lang po. Hindi po tayo allowed na magtrabaho sa ibang Schengen countries. Kasi ang resident permit po natin or yung working visa po natin is para sa Greece lang po.
at saka connected po iyon sa employer, nakasulat naman kung sinong employer natin. So, hindi po tayo pwedeng magtrabaho sa ibang bansa at sa ibang employer. Take note po iyon ha, bawal po. So, make sure to get your answer right. A very important question is, paano po ba natin i-prove na babalik tayo sa Greece? I-explain ko na lang po sa susunod na video kung ano ba yung difference ng residence permit at VVOC at saka yung visa. Kasi gusto ko lang dito sa video na to na pag-usapan natin is all about the VVOC. So if you have any questions, you can always message me in my Facebook, and you can also comment on my YouTube video. So let me know if you have other questions, and I wish you all the best and good luck in your vacation. Salamat!